Hospitality industry is on the rise, lalo na tuwing holiday season kung kailan marami ang nagbabakasyon para makatulong na mas maging efficient ng serbisyo ng hospitality professionals. May AI learning platform na dinevelop para sa training nila mula emergencies, food and beverage, pati housekeeping. Tara, let's change the game! Sa isang pag-aaral, lumalabas na 40% ng trabaho sa mundo ang exposed sa artificial intelligence, kasabay ng mga benepisyong dala ng AI. Nariyan dyan ang pangambang may mga trabahong posibleng ma-displace dahil dito. Pero pwede kayang AI rin ang tumulong para mag-upskill at tumaas ang chances na makakuha ng trabaho? Yan ang goal ng isang AI-powered learning platform na binuo para sa training ng aspiring hospitality professionals. Kombinasyon ng cutting-edge artificial intelligence at VR technology. Silipin natin ang immersive world ng smart classroom. Nabibigyan namin ng training, virtual training. Hindi lang estudyante, pati ang mga young professionals na nagtatrabaho na. Dinesign po namin ang mga modules in such a way na makakapag-training ang mga estudyante natin sa iba't ibang departments in the hospitality industries. I'm Yumi, the Chief AI Training Ambassador at Edify. Sa bawat training, makakasama si Yumi, isang AI-powered virtual trainer. Si Yumi can be their teacher and she can also serve as yung customer. Dahil AI-powered si Yumi, nagbibigay siya ng iba't ibang scenarios. Mga kapuso, meron tayong tatlong modules dito. Let's try first risk management and let's choose earthquake lobby. Dito matututunan ang dapat gawin sa isang emergency tulad ng lindol. Earthquake time! Whoa! Mas hawak tayo dito sa frame until the shaking stops. It's shaking! Shaking again. Make sure your back is facing the wall until the shaking stops. Meron ding module sa food and beverage para matutunan ang tamang paraan sa pag-serve sa isang restaurant. Hi! I'm Martin. I'll be your server for today. Nice to meet you. Are you ready to take an order? At housekeeping para sa hotel industry. Take the mattress protector from the trolley. Tuwing makakatapos ng module, automatic na rin ang grading na magre-reflect sa platform. May automatic CV generator na rin. At isang AI-powered interview training platform para makapag-practice ang mga estudyante bago sumalang sa job interviews. Kabilang ang grupo sa pinarangalan sa nakaraang Presidential Philippinovation Awards 2025. Ang pinaka-goal talaga ng training platform na ito ay para ma-assist po at matulungan ang ating mga teachers. Not really to replace the teachers, but to para matulungan sila. Nasa kamay pa rin natin kung paano gagamitin ang AI bilang katuwang ng progreso at di para palitan ng tao. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Iniurong sa December 30 ang adjournment ng Kongreso para magkaroon ng sapat na oras na mapag-aralan ang mahigit 6 na trilyong pisong pondo para sa susunod na taon. Nakatutok si Ian Cruz. Upang magkaroon ng sapat na panahon para maayos na maipasa sa oras ang 6.793 trillion pesos na 2026 national budget. Inamyendahan ng Kamara at Senado ang kanilang legislative calendar at inextend ito ng 1 linggo. Kaya ang dapat na adjournment ng Kongreso bukas, December 23, iniurong sa December 30. Ang last session day na ng Kongreso magiging December 29 kung kailan inaasahang maratipikahan ang Bicameral Conference Committee report sa General Appropriations Bill. The ratification of the said Conference Committee report is imperative to ensure the continuity of government operations and the faithful implementation of the national budget for the ensuing fiscal year. Ang dagdag na oras gagamitin para maaral mabuti ng mga mambabatas ang ipapasang budget. Idiniin sa Senado na kailangang matiyak na walang mababago sa bersyong inaprobahan ng Bicameral Conference Committee. Whether we like it or not, maybe in the past, maraming singit, yung na-approve na sa BICAM report, napapalitan pa sa enrollment of bill
na hindi dapat tama yun, Mr. President. So, just to allow our colleagues to be able to study and make sure that the Bicameral Conference Committee report is exactly was approved. A faithful reproduction Faithful of what the reproduction. BICAM approved. Walang Yes. singit, walang insertion, Mr. Yes. President. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, nakamonitor naman ang ehekutibo sa bawat hakbang ng budget. Kaya maari pa rin daw itong mapirmahan ng Pangulo bago matapos ang 2025. Pero kung hindi man daw, maari pa rin daw itong mapirmahan ng Pangulo sa unang linggo ng 2026. If they have started reviewing it from now up to that time, there is a possibility, but I doubt it. I doubt it. Perhaps somewhere like sometime like the first week of January would be ideal na review na nila yun. So possible re-enacted for a few days, ganun? Yeah, kung ganun lang naman, wala problema because di ba the last time, pa kaming 3 months na re-enacted. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, umabot sa mahigit 270 ang pamaskong medalya ng mga Pilipinong atleta mula sa 2025 SEA Games sa Thailand. Pinakamarami ang ambag ng swimmer na si Kyla Sanchez na nakatatlong gold at 5 silver. Ang paglangoy niya sa tagumpay sa pagtutok ni Martin Javier. Sa pagsasara ng 2025 SEA Games sa Thailand, 6th place ang Pilipinas batay sa gold medals. At 4th place overall dahil sa nakuha nitong 277 medals mula sa iba't ibang sporting event. 50 dyan ang gold medal. Most B-medaled Filipino athlete sa 2025 SEA Games, ang ating ace swimmer na si Kyla Sanchez. Not 1, not 2, and not even just 3, but 8 medals ang nakuha niya. 3 gold medal at 5 silver. Panay malalakas at world-class athletes pa ang kanyang nakatapat. I was entered to swim 8 events. I wanted to medal in all of them, but truthfully I didn't have an expectation going in. I think sometimes as an athlete that expectation can get the better of you. So I just focused on my process. Karaniwan, freestyle at relay events ang sinasalihan ni Kyla. Pero sa katatapos lang na SEA Games, naglakas loob siyang idagdag at salihan ang backstroke event. At dito, ginto ang kanyang napalanunan. Noong 2020 Tokyo Olympics, bahagi ng Canadian team si Sanchez. Bago nagdesisyong maging kinatawan ng Pilipinas sa international competitions noong 2022. I decided to switch purely off Filipino pride. It's really big for my dad and my mom. And I was lucky to have been raised in my household where we held a lot of Filipino traditions, and I ate Filipino food and we sang karaoke. Really? Yes. Hold on, you sing? Not well, but I tried. My dad is from Mabalacat City in Pampanga, and my mom is from Baguio. Whenever my championship meets were over, we'd come to the Philippines, especially if they were in Asia. May big dreams daw si Kyla para sa Philippine swimming. To inspire Filipino swimmers, I want them to be able to believe in themselves when they train, and to know that they can step up on these big platforms or at these big competitions and represent their country with pride. And be proud of themselves no matter the outcome. Go Philippines! Go Philippines. Para sa GMA Integrated News, Martin Javier, nakatutok, 24 oras. Para sa ating ika-6 na biyaheng pampasko ngayong taon, dadayo tayo sa tuna capital ng bansa, sa General Santos City. Halos walang tapon po sa tuna. Ultimo balat, ginagawang pika-pika sa mga handaan. Hindi ang pinalagpas ng P-pop boy band na Cloud7. Tara, magbalik-bayan tayo sa pagtutok ni Efren Mamak ng GMA Regional TV.
Sa dagat o di kaya'y sa fishport na halos umiikot ang pang-araw-araw na buhay ng ilang taga General Santos City o Gensan. Ang lungsod ang largest producer ng dekalidad na canned at fresh tuna sa bansa, kaya ito ang tinaguriang tuna capital of the Philippines. Pero pagpasok ng buwan ng Disyembre, ang ilan sa Plaza General ang punta. Tuwing unang linggo ng buwan kasi binubuksan ang taunang Paskuhan sa Gensan dito sa Plaza General Santos. Hudyat na ng makulay at masiglang selebrasyon ng Pasko sa syudad. Ang kanilang Christmas lanterns lighting, sinabayan ng engranding Christmas fireworks display. Mayroon ding iba't ibang nagliliwanag at makukulay na pamaskong pailaw. Pero ang talagang atraksyon dito ay ang mga Christmas lanterns display na tila nag-around the world ka. Gawa ito ng 26 barangay sa Gensan. Ang mga display, mga iconic landmarks at attraction sa iba't ibang bansa. Nariyan ang national animal ng Thailand, ang elephant. Buddha ng Myanmar. Christ the Redeemer ng Brazil, replika ng St. Basil's Cathedral ng Russia, Leaning Tower of Pisa ng Italy, at ang natatanging Christmas lantern na ang disenyo, tuna. Hindi kumpleto ang balikbayan o di kaya'y ang pasyal mo sa Gensan kung hindi makakakain ng iba't ibang putahing tuna. Pero may isang parte ng tuna na hindi madalas pinapansin, ang balat. Dati kasi, itinatapon sa dagat dahil sa daming huling isdang tuna. Kaya sina Feli at Chef Carl, naisipan nila itong gawing chicharon na perfect pampika-pika sa mga Christmas party o reunion at pampasalubong na rin. Una, hugasan ng tubig ang balat nito. Tanggalin ang laman at kaliskis. Tita Feli, ano kaya yung parang sikreto para mas masarap yung mga niluluto ng pagkain tulad ng tuna at chicharon? Actually, ang sikreto talaga ng isang chef, no, pag nagluluto ng kahit na anong lulutuin, is yung passion mo of cooking and of course with love. Ren, tikman mo ang sarap ng crunchy Elaine's tuna at chicharon ng Gensan. Tikman natin. Ang sarap. Ang ating tuna at chicharon ay ipapatikin natin sa sparkle artist na Cloud7 na nandito sa Gensan. Papasa na ito sa kanila. Tila pasado sa panlasa ni na Lucas, Johan, Egypt, Cairo, Migs, PJ and Fian ng youngest P-pop group na Cloud7 ang lasa ng tuna chicharon. Pwede itong ulamin pa rin. Sarap. Gusto ko ng kanin. Ganito ang Pasko, Pasko ng Pilipino. Ganito ang Pasko, magkakasama tayo. Para sa Balikbayan Paskong Pinoy 2025, ako si Efren Mama ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. New Year, new Alden Richards ang mapapanood sa kanyang first ever international film. Ang role, first time gagawa ni Alden at malayo sa nakasanayang good boy image niya. Makichika kay Athena Imperial. Action hero, bayani, at romantic lead. Ilan lang yan sa roles na ginampanan ni Asia's multimedia star Alden Richards sa 15 taon niya sa showbiz industry. Pero ang ating kinasanayang good boy image ni Alden, babaguhin sa una niyang international film. Dito, kontrabida ang kapuso star.
It was never a hard decision for me to play because an antagonist role. Kasi po, parang I've been playing, yun nga po, bida for the longest time, for over a decade in my career. And, the hunger for learning as an actor has always been there. So I really wanted to venture on something that I've never done before. There's a lot of stunt preps. So I think that really contributed on how I was able to make John Lynch full circle. Co-star ni Alden sa pelikula si Max Collins na ipinagmalaki ang transition ni Alden mula leading man to kontrabida. We love Alden. He's always so sweet, but just to see him as a total bad boy was like amazing. It's sexy. It's a sexy thing about Alden. Guys, he should do it more. I think that would be great. Makakasama rin nila ang international action actors na sina American actress and singer Catherine McNamara at actor na si Byron Mann. Pinuri ng dalawa ang acting skills ni Alden. I had no idea that you had never played an antagonist until today, because he's so fantastic in the film. I'm begging to do a film with him where we don't have to hate each other. I just met him for the first time on set, kind of, right? So, and he was supposed to be the big villain in the movie. I just assumed that he was a bad man in real life. Executive producer din si Alden ng character-driven action film na pinagbibidahan ng English action actor na si Luke Goss. There has not much of films that's shown globally and internationally that the full setting was shot here in the Philippines. Filipinos can be proud of and they can say, wow, this is shot in the Philippines. Ipalalabas abroad at sa Pilipinas ang pelikula sa susunod na taon. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Exciting yan. At yan ang mga buena mano kong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Iya. Salamat, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Mga kapuso, 3 araw na lang Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ng News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.